Pasensya na po ma'am, sigurado po ba kayo na ito ang tamang lugar para sa inyo? Wala talagang ideya si Angelina Morales kung sino ang kinakausap niya ng may pangmamaliit. Mula sa likod ng makinang na counter ng pinakamagarang butik sa Sao Paulo, tinitigan niya si Teresa ng may halos lantad na paghamak. Si Teresa, isang simpleng babae na 62 taong gulang, ay dumating doon na may isang layunin, ang bumili ng magandang damit para sa espesyal na seremonya ng kanyang anak. Ang mga sumunod na nangyari ay tuluyang nagbago sa loob ng marangyang tindahang iyon. Huminga ng malalim si Teresa, pinapaalalahanan ng sarili kung bakit siya naroroon. Pauwi na mula sa Estados Unidos ang kanyang anak na si Jennifer matapos ang 5 taong paninirahan doon. Gaganapin ang isang malaking pagtitipon para sa kanya at nais ni Teresa na magmukhang presentable, maipagmamalaki, elegante, karapat-dapat sa tagumpay ng kanyang anak. Nandito po ako para humanap ng damit para sa isang formal na okasyon, sagot niya. Mahina ngunit may paninindigan. Lumapit si Gloria Reyes, ang manager ng tindahan, dala ang malainsayadong kilos ng isang may kapangyarihan. Mabilis niyang sinipat si Teresa, ang buhok na kulay abo na maayos na nakabun, ang malinis ngunit gastadong sapatos, at ang payak na kasuotan. Para lang po malaman ninyo, panimula ni Gloria sa mapangmaliit na tono, ang mga damit namin ay nagsisimula sa 5,000 reais. Maaaring gusto ninyong silipin ang mga tindahan sa ibaba. Baka may mas bagay sa inyong budget. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Napatingin ng ibang mamimili, ang ilan ay nagbubulungan habang sinusuri si Teresa ng may paghuhusga. Kaya ko pong magbayad, sagot ni Teresa, taas noo. Gusto ko lamang pong makakita ng ilang pagpipilian. Napatawa si Angelina ng palihim at nagtinginan sila ni Gloria ng mayabang. Siyempre, aniya ang boses punong-puno ng sarkasmo. Ipapakita ko sa inyo ang ilang damit. Dinala siya ni Angelina sa isang sulok ng butik na tila kinalimutan na. Hinila ang isang itim na damit na tila luma na at iwinagayway ito ng walang pakialam. Ito po ang bagay sa inyo, ani Angelina. Simple lang, hindi makatawag pansin at nakasale na rin, 2,500 reais na lang. Tinitigan ni Teresa ang damit na wala man lang buhay. Hindi ito ang inisip niyang isusuot sa araw ng karangalan para sa kanyang anak. May sapat siyang ipon para mabili ang kahit anong damit sa butik na iyon, pero hindi iyon ang punto. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay-pugay sa tagumpay ng kanyang anak na may dignidad at pagmamalaki tulad ng pagpapalaki niya rito. Pwede po bang makakita ng mas masaya? Tanong niya ng mahina. Mas pang-selebrasyon. Selebrasyon? Ulit ni Gloria, kunot noo. Sa totoo lang, patuloy niya sa malamig na tono, mas mabuting maging realistiko kayo. Ang damit na yan ang pinakapakakabagay para sa tulad ninyo. Tumahimik ang buong butik, tumingil sa pamimili ang mga tao upang manood. Ang iba'y umiwas ng tingin, ang ilan na may tila sang-ayon. Isang babaeng may kulay pilak na buhok at suot na Chanel suit ang bumulong ng sapat lakas upang marinig. Sa totoo lang, kahit sino na lang pinapapasok dito ngayon. Namula ang pisngi ni Teresa sa hiya, ngunit nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Marami na siyang pinagdaanang mas mabigat pa dito. Sa loob ng maraming dekada, nagtrabaho siya bilang katulong sa mga mayayamang bahay, palaging hindi napapansin, palaging minamaliit. Ngunit ngayon iba ang araw. Hindi siya naroroon para sa sarili niya, naroroon siya para sa kanyang anak. Si Jennifer ang naging katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Gusto ko pong makita ang mga damit sa may bintana sa harap. Anya, itinuro ang mga eleganteng gown na malapit sa entrance.
Napabuntong hininga si Angelina. Yung mga yon, sabi niya, mga imported yon, limited edition pa. Bawat isa'y lagpas 15,000 reais. Mas mabuting mag-isip-isip kayo muli. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Teresa. Isang mensahe mula kay Jennifer ang lumitaw. Ma'am, malapit na ako. Excited na akong makita ka. Salamat sa pagpunta. Napakahalaga ng araw na ito sa akin. Isang tahimik ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Teresa. Kung alam lang ng mga babaeng ito kung sino talaga si Jennifer, kung ano ang kanyang naabot sa Amerika. Isa ng respetadong entrepreneur sa Silicon Valley, ang anak niya, hinahangaan ng marami. Ngunit hindi kailanman naging palalo si Teresa. Pinalaki niya si Jennifer sa mga halagang mahalaga, kabaitan, kasipagan at pagpapakumbaba. At kahit matagumpay na si Jennifer, nanatili si Teresa sa simpleng pamumuhay sa probinsya ng Sao Paulo, pinipili ang katahimikan kaysa sa karangyaan. Maghihintay ako, sabi niya ng kalmado, ibinalik ang cellphone sa bulsa. May napaka-espesyal na taong darating para sa akin. Nagtinginan muli si Gloria at Angelina, pareho ang mapanghamak ng ngiti. Siyempre ma'am, sabi ni Gloria, sabay turo sa isang lumat matigas na silya malapit sa fitting room. Maupo po muna kayo. 2:55 ng hapon. Anumang sandali ay darating na si Jennifer. At alam ni Teresa, hindi niya hahayaang ituring ng ganito ang kanyang ina. Pero sa ngayon, tahimik siyang naghintay tulad ng maraming beses sa kanyang buhay. Umaasang sa huli, ang katotohanan ay laging lumilitaw. Habang nakaupo sa matigas na silya, pinagmamasdan ang mga mamimili at empleyado, bumalik ang kanyang alaala. 43 taon na ang nakalipas, 19 na taong gulang siya noon, bagong kasal, at buntis kay Jennifer. Puno ng pag-asa ang buhay noon, parang matamis na panaginip, hanggang humarap sila sa realidad. Si Jose, ang kanyang asawa, ay isang mekaniko sa isang maliit na talyer. Nakatira sila sa isang barong-barong sa probinsya, puno ng pangarap at halakhakan. Naalala pa ni Teresa ang amoy ng kape tuwing linggo ng umaga habang magkasamang nauupo at nag-iisip ng pangalan para sa magiging anak. Kung babae, Jennifer ang pangalan, sabi ni Jose, marahang idinantay ang kamay sa kanyang tiyan, gaya ng paborito mong Amerikanang mga awit. Maingat nang ngumiti si Teresa habang inaalala ang sandaling iyon mula sa nakaraan. Isang mainit na alaala kahit pa may kasamang munting kirot sa kanyang puso. Ipinanganak si Jennifer sa isang maulang gabi ng Abril, at si Jose, ang kanyang asawa, ay labis ang saya. Ipinagmalaki niya ito sa lahat ng kanyang nakasalubong. Magiging doktor ang anak kong babae. Papasok siya sa pinakamagagandang paaralan. Makakamtan niya ang lahat ng hindi natin nakamit. Ngunit hindi naging ayon sa plano ang takbo ng buhay. Nang 2 taong gulang pa lamang si Jennifer, isang trahedya ang dumating. Matindi ang natamong pinsala ni Jose sa talyer kung saan siya nagtatrabaho. Isang malaking piyesa ang nahulog at tumama sa kanyang ulo. Sa loob ng 3 linggo, nilabanan ni Jose ang kamatayan sa ospital. Hindi siya iniwan ni Teresa, gabi at araw siyang nagbantay habang inalagaan naman ng mga kapitbahay si Jennifer. Nagdasal siya, umiyak, umasa. Ngunit hindi nakaligtas si Jose. Pumanaw siya sa isang maaraw at walang ulap na umaga. Iniwang balo si Teresa sa edad na 21, basag ang puso at walang hanap buhay para suportahan ang anak. Mama, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Jennifer isang araw, ang mga matay inosente at litong-lito, masyadong bata para lubos na maunawaan ang bigat ng pagkawala. Magtatrabaho tayo anak, sagot ni Teresa habang pinupunasan ng luha, may paninindigan sa boses. Magtatrabaho tayo ng mabuti para makamtan mo ang kinabukasang pinangarap ng tatay mo para sa iyo. At yun nga ang ginawa niya. Nagtatrabaho si Teresa bilang kasambahay ng pamilyang Rodriguez, isang mayamang pamilya sa gitna ng lungsod.
Ang among babae na si Mrs. Margarete Rodriguez ay palautos at mapangmataas. Palaging ipinaalala kay Teresa ang agwat nila sa lipunan. Teresa, pagkatapos mong linisin ang banyo, plantsahin mo ang lahat ng damit, utos nito habang nagbabasa ng dyaryo. At huwag mong kalimutan ang likod ng refrigerator. May alikabok doon kahapon. Lunes hanggang Sabado, nagtatrabaho si Teresa. Umaalis ng madaling araw at umuuwi ng gabi. Tuwing Linggo, tumatanggap siya ng dagdag na linis para may pangtustos. Laging kapos sa pera, pero mahusay niyang pinaplanong gamitin ang bawat sentimo. Iniingatan ang bawat real na para bang iyon na ang huli. Jennifer, mag-aral kang mabuti, paulit-ulit niyang paalala tuwing gabi habang sabay silang gumagawa ng takdang aralin. Ang edukasyon ay ang tanging kayamanang hindi kailanman mananakaw sa iyo. At isinapuso ni Jennifer ang mga salitang iyon. Kahit pa inaasar siya ng ibang bata dahil sa kanyang simpleng damit, lumang bag at sapatos na galing sa ukay-ukay, hindi siya natinag. Palagi siyang uuwi na may pinakamataas na marka. Mama, sabi ng teacher ko baka makakuha ako ng scholarship sa isang private school. Tuwang-tuwa niyang sabi noong siya'y 14. Kinabahan si Teresa. Ang private school ay may dagdag na gastos, uniforme, gamit, pamasahe. Ngunit ito rin ay daan sa mas magandang kinabukasan. Kung ganon, ipaglalaban natin, sagot ni Teresa walang pag-aalinlangan. Sinimulan niyang maglinis tuwing Linggo ng gabi rin pagkatapos matulog si Jennifer. Nanigas ang kanyang mga kamay, madalas sumakit ang likod pero hindi siya nagreklamo. Nakamit ni Jennifer ang scholarship at sa high school lalo siyang namukadkad. Mahusay siya sa math at science, sumali sa mga kompetisyon at madalas umuuwi ng may medalya at sertipiko. Iningatan ni Teresa ang bawat isa para bang mga mamahaling hiyas. Mama, gusto kong mag-aral ng software engineering, sabi ni Jennifer sa edad na 17. Engineering ano? Tanong ni Teresa nagtataka. Tungkol po ito sa computer, Mama. Doon patungo ang kinabukasan. Hindi man naintindihan ni Teresa ang teknolohiya, buo ang tiwala niya sa talino ng anak. Kung sa tingin ni Jennifer ay mahalaga ito, sapat na yon para sa kanya. Ang araw ng entrance exam sa USP, isa sa mga nangungunang universidad sa Brazil, ang isa sa pinaka-nakakakabog na araw sa buhay ni Teresa. Sumama siya kay Jennifer, naghintay sa labas ng silid eksaminasyon ng maraming oras at walang tigil na nagdasal. Nang lumabas ang resulta at kasama ang pangalan ni Jennifer sa mga nakatanggap ng buong scholarship, napaiyak si Teresa sa sobrang tuwa. Mama, ayos ka lang ba? Tanong ni Jennifer. Perpektong-perpekto ang lahat, anak! Sagot ni Teresa, mahigpit na niyakap ang anak. Proud na proud sa iyo ang papa mo. Sa kolehiyo, lalo pang sumigla si Jennifer. Sumali siya sa mga research teams, gumawa ng mga apps at hindi tumigil sa pangangarap. Mama, gusto kong mag-masters sa Estados Unidos, sabi niya sa huling taon. Parang gumuho ang loob ni Teresa. Mahirap tanggapin na mapapalayo siya sa anak pero hindi niya kayang hadlangan ito. Kung yan ang gusto mo, umalis ka, anak, sagot niya may tapang sa puso. Nakakuha si Jennifer ng scholarship sa Silicon Valley. Sa simula, araw-araw silang nag-uusap. Namamangha si Teresa habang ikinukwento ng anak ang tungkol sa makabagong teknolohiya, malalaking kumpanya at buhay sa malayong bansa. Paglipas ng panahon, naging madalang ang tawag, lalo na nang sumikat ang career ni Jennifer. Umangat siya ng mabilis at nagtatag ng sariling kumpanya sa artificial intelligence. Sa loob ng ilang taon, naging milyonaryo siya. Mama, hindi mo na kailangang magtrabaho, sabi ni Jennifer sa isang tawag. Ako na ang bahala sa iyo. Pero palagi ring ganito ang sagot ni Teresa. Hindi na kailangan, anak. Masaya na ako sa buhay ko rito. Gusto ko ang simpleng pamumuhay at totoo yun. Ipinagmamalaki niya ang lahat ng naabot sa sarili niyang pagsisikap. Nagretiro siya sa edad na 60, tahimik na naninirahan sa kanyang payak, ngunit mapayapang tahanan,
Nag-aalaga ng halaman sa hardin, nakikipagkuwentuhan sa kapitbahay, at ninanamnam ang katahimikang matagal niyang pinangarap. Ngunit ngayong araw, iba ang lahat. Nang araw na iyon, nakaupo si Teresa sa malamig at hindi palang akit na butik para sa isang dahilan lamang. Ang kanyang anak ay uuwi upang parangalan sa paraang kakaunti lang ang nakakaranas. At walang bastos na tindera, walang mapanuring tingin o mapanghamak ng ngiti ang makakapigil sa kanyang maipagmamalaking tumayo sa tabi ni Jennifer sa isa sa pinakamahalagang araw ng buhay nito. Muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang bagong mensahe ang lumitaw. "Mama, nasa parking lot na ako. 2 minuto na lang." Bahagyang ngumiti si Teresa. Ang katarungan ay nasa sulok na lang ng kanto. Samantala, libu-libong milya ang layo sa isang modernong conference room na may mga salaming dingding at tanaw ang skyline ng Silicon Valley. Katatapos lamang ni Jennifer Aquino ng isang makasaysayang presentasyon. Isang pagtatanghal na posibleng magbago ng hinaharap ng artificial intelligence. Sa edad na 35, kinikilala si Jennifer bilang isa sa pinakamahuhusay na isipan sa pandaigdigang teknolohiya. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng mahaba at kamanghamanghang paglalakbay na nagdala sa kanya sa puntong iyon. Nagsimula ang lahat nang dumating siya sa San Francisco, may bitbit na isang maleta, $2,000 lamang sa kanyang pangalan at isang pangarap na halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Nakatanggap siya ng partial scholarship para sa master's degree sa Stanford, ngunit hindi iyon sapat. Kailangan niyang magtrabaho upang suportahan ang sarili. "Taga-Brazil ka ba?" Tanong ng kaklase niyang si David Pasqua sa isang lecture tungkol sa machine learning. "Oo," sagot ni Jennifer, "medyo hirap pa sa Ingles." "Ang galing mo naman, dapat sobrang talino mo para makarating ka rito. Ang mga unang buwan ay pinakamahirap." Sa umaga, nagtrabaho siya bilang research assistant sa campus. Sa gabi, nagsilbi siya bilang waitress sa isang lokal na Brazilian restaurant. Bago pumasok tuwing umaga, lagi muna siyang tumatawag kay Teresa. "Kumusta ka na, anak?" tanong ni Teresa, puno ng pag-aalala ang boses. "Mahirap, Mama," sagot ni Jennifer, pilit itinatago ang pagod, "pero kakayanin ko." Sa gitna ng kanyang pag-aaral, nakabuo si Jennifer ng bago at makapangyarihang algorithm na kayang makakita ng patterns sa malalaking komplikadong datasets. Hindi makapaniwala ang kanyang advisor na si Professor Michael Peralta. "Jennifer, pwede itong baguhin ang mundo ng predictive analytics," sabi niya habang paulit-ulit na sinusuri ang code. "Naisip mo na bang gawing startup ito?" Parang imposibleng pangarap. Isang babae mula sa probinsya ng Brazil magtatayo ng tech company sa Silicon Valley, ngunit hinimok siya ni Professor Peralta na sumali sa startup competition ng universidad. Laban sa lahat ng posibilidad, nanalo siya. Ang premyo, $50,000 seed investment at mentorship mula sa mga kilalang leader sa tech industry. Tumawag si Jennifer kay Teresa habang umiiyak sa tuwa. "Mama, nanalo ako! Magtatayo ako ng sariling kumpanya!" "Ang galing mo, anak," sabi ni Teresa, nanginginig ang boses sa emosyon. "Sobrang proud ng papa mo sa'yo." Sa simula, ang kumpanya na tinawag na DataMind ay nag-operate sa garahe ng isang bahay pang estudyante. Nagtatrabaho si Jennifer ng 16 na oras bawat araw, nakalubog sa code, pinapakinis ang kanyang mga ideya. Ang unang kliyente nila ay isang maliit na online store na gustong pagandahin ang product recommendations nito. Sa loob lamang ng isang buwan, tumaas ng 40% ang benta ng store dahil sa kanyang algorithm. Ang galing nito, ani Danilo Fernandez, CEO ng kumpanya, malaki ang magiging kinabukasan nito. Mabilis kumalat ang balita. Sa loob ng 6 na buwan, may mahabang listahan na ng mga kumpanyang gustong sumali. Napilitan si Jennifer na palakihin agad ang kumpanya.
Nag-hire ng team, kumuha ng opisina at lumawak ang operasyon ng mabilis. Sa panahong iyon, halos hindi siya natutulog. Gigising siya ng madaling araw para bantayan ang mga server sa Asia, magtatrabaho sa araw para sa client sa US, at matatapos ang gabi sa video calls kasama ang prospects mula Europe. Nakakapahinga ka pa ba? Tanong ni Teresa sa kanilang lingguhang pag-uusap. Ayos lang mama, busy lang talaga. Sagot ni Jennifer, iniiwasan ng sarili niyang mapagod na refleksyon sa screen. Ang araw na nagbago sa lahat ay dumating nang humiling ng meeting si Sylvia Martinez, isang kilalang investor sa Silicon Valley. DataMind ay napansin na ng mga pinakamalalaking venture capital firms. Impresibo ang mga numero mo, sabi ni Sylvia habang tinitingnan ang financials ni Jennifer. 40 kliyente sa loob ng 18 buwan, 300% growth rate. Handa kaming mag-invest ng $5 milyong. Halos huminto ang tibok ng puso ni Jennifer. Higit pa ito sa inakala niyang mararating, mas malaki pa kaysa sa kinita ng kanyang ina sa buong buhay. Anong stake ang hinihingi ninyo? Tanong niya, pinipilit manatiling kalmado. 20%, sagot ni Sylvia. Mananatili sa iyo ang 80% at buong kontrol sa desisyon. Kinagabihan, muling tumawag si Jennifer kay Teresa, umiiyak. Mama, nagawa ko, talagang nagawa ko. Alam kong kakayanin mo, anak, sagot ni Teresa ng marahan. Kailanman ay hindi ako nagduda sa iyo. Ang $5 milyong na investment ang nagtulak sa DataMind patungo sa bagong antas. Nag-hire si Jennifer ng mga top engineers, nagbukas ng mga opisina sa New York, London at Tel Aviv, at ang kanyang mga advanced algorithm ay ginamit na ng mga higanteng tech tulad ng Amazon, Netflix at Apple. Sa loob ng 2 taon, umabot sa $100 milyong ang valuation ng kumpanya. Kahit pa nakalipat na siya sa bahay na may tanawin ng San Francisco Bay, patuloy pa rin sa pagsusumikap si Jennifer para bang nasa lumang garahe pa rin siya. Alam niya, sa mundo ng teknolohiya, panandalian ng tagumpay, lagit-laging may ibang gustong gumawa ng mas mahusay. Kailangan mo ring magsaya, paalala ng matalik niyang kaibigan na si Sarah Lopez, ang marketing lead ng DataMind. Mayaman ka na, Jennifer, karapat-dapat ka sa pahinga, hayaan mong mabuhay ka naman kahit gaano pa man kalaki ang tagumpay ni Jennifer. Hindi kailanman nawala sa kanyang isipan ang 2 bagay, ang kanyang trabaho at ang kanyang ina. Buwan-buwan sinusubukan niyang hikayatin si Teresa na tumira na sa Estados Unidos kasama niya. Mama, bibilan kita ng magandang bahay dito, sabi niya minsan. May hardin, may swimming pool, lahat ng pinangarap mo. Ngunit palagi ring pareho ang sagot ni Teresa. Anak, masaya na ako sa maliit kong bahay. Nandito ang mga kapitbahay ko, ang gulayan ko, ang mga kaibigan ko sa simbahan. Hindi ko kailangan ng karangyaan para maging kontento. Nirerespeto ni Jennifer ang desisyon ng ina kahit patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera buwan-buwan. Alam niyang halos hindi ito ginagastos. Tahimik lang itong iniipon ni Teresa habang patuloy sa kanyang mapayapa at simpleng pamumuhay sa probinsya. Pagkatapos ng 5 taon ng pamamalakad ng kumpanya, dumating ang isang alok na magbabago sa lahat. Google ang gustong bumili sa DataMind para sa halagang $1.2 bilyong. 3 gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit niyang binasa ang bawat detalye ng alok, tinimbang ang mga posibilidad. Ang pagtanggap ay magbibigay sa kanya ng panghabambuhay na seguridad, pero maaari rin itong mangahulugan ng pagkawala ng kontrol sa kumpanyang buong puso niyang binuo. Ano ang sinasabi ng puso mo? Tanong ni Teresa sa isang tawag. Ang puso ko, Mama, ay nagsasabing oo, sa perang ito, kaya ko nang alagaan ka habang buhay. Jennifer, sagot ng ina, banayad ang boses, hindi mo kailangang alagaan ako. Ang gusto ko lang ay ang makita kang masaya.
Tinanggap ni Jennifer ang alok, pero sinigurado niyang mananatili siya bilang CEO at taglay pa rin ang 30% pagmamay-ari ng kumpanya. Sa edad na 32, isa na siya sa pinakamayayamang babae sa buong Brazil. Sa mga sumunod na taon, lalo pang lumawak ang kanyang impluensya. Diversify niya ang kanyang investments. Naglunsad ng scholarship fund para sa mga kabataang Brazilian at naging kilalang tinig sa larangan ng artificial intelligence. Palagi na siyang iniimbitahan para mag-speech sa mga international conferences, business summits at tumanggap ng mga parangal. Ang kanyang mga pagbisita sa Brazil ay naging bihira. "Pasensya na mama, hindi ako nakauwi noong Pasko," sabi ni Jennifer sa isang video call. "Walang problema anak," sagot ni Teresa na may init sa boses. "Naiintindihan ko, marami kang magagandang ginagawa." Ngayon, habang binabaybay ni Jennifer ang mga pamilyar na kalye ng Sao Paulo papunta sa butik kung saan siya'y makikitang muli ang ina, pinaghalong excitement at kaba ang bumabalot sa kanyang dibdib. 8 buwang mahigit mula nang huli silang magkayakap. Hindi lang ito paglalakbay para sa isang award, ito'y isang pagbabalik loob sa taong naging dahilan ng lahat ng kanyang tagumpay. Ang taong isinakripisyo ang lahat para siya ay lumipad. Tatanggapin ni Jennifer ang International Brazilian Excellence Award, isang karangalang ibinibigay sa mga Brazilian na may pandaigdigang ambag. Ngunit ang tunay na mahalaga sa kanya ay si Teresa ang nasa audience. Doon ito naging espesyal. Huminto siya sa harap ng butik, in-park ang kanyang sleek na Porsche at bahagyang ngumiti sa sarili. Ngayon, iaalay niya sa kanyang ina ang araw na ito, isang araw na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit ang sandaling iyon ay matagal nang pinaghahandaan. 3 linggo bago pa iyon, nakatanggap si Jennifer ng tawag na nagpatahimik sa kanya. Nasa kabilang linya si Roberto Ocampo, presidente ng National Confederation of Industry ng Brazil. "Jennifer, isang karangalan na makausap ka," ani Roberto, pormal ang tono. "Nais ka naming bigyan ng International Brazilian Excellence Award. Ito ang pinakamataas na pagkilalang ibinibigay namin sa mga Brazilian na may pandaigdigang ambag." Mabilis ang tibok ng puso ni Jennifer. Kilala niya ang award na iyon. Inilalaan lamang ito sa mga taong nag-iwan ng hindi mapapawing marka sa mundo, mga taong nagbigay karangalan sa Brazil. "Gaganapin ba ito sa Sao Paulo?" tanong niya agad. Iniisip na ang kanyang ina. "Oo," kumpirmadong sagot ni Roberto, "sa Municipal Theater. Ibo-broadcast ito sa buong bansa. Darating ang lahat ng pinakamalalaking leader ng negosyo sa Brazil." Pagkababa ng tawag, agad tumawag si Jennifer sa kanyang ina. "Mama, may magandang balita ako." "Ano yun, anak?" "Pararangalan ako ng isang napaka-espesyal na award dito sa Brazil at gusto kong kasama kita." Sandaling natahimik sa kabilang linya. "Ay anak, wala akong alam sa mga eleganteng okasyong yan. Hindi ko alam kung paano ako kikilos." "Mama, ikaw ang nagpalaki sa taong tatanggap ng award na iyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ko ito narating. Kailangan kita roon." "Pero Jennifer, wala naman akong magarang damit para sa ganyan." "Kaya sabay tayong hahanap," pangako ni Jennifer. "Pagdating ko sa Brazil, pipili tayo ng pinakamagandang damit sa buong Sao Paulo." Napabuntong hininga si Teresa. Ramdam ni Jennifer ang pagkalambot ng damdamin nito. "Sige na nga anak, kung ganon ito kahalaga sa iyo, sasama ako." Simula noon, nagsimula ang mga paghahanda. Kailangan ni Jennifer magsulat ng speech, makipagtrabaho sa PR team, at planuhin ang bawat detalye ng kanyang pag-uwi. "Nervyos ka ba?" tanong ni Sarah, ang kanyang marketing director, sa isang meeting sa kanilang opisina sa Palo Alto. "Oo, sobra," aminado ni Jennifer. "Hindi lang ito tungkol sa award, tungkol ito sa pagbabalik, sa pagkikita naming muli ni Mama, at sa pagpapakita sa kanya na lahat ng isinuko niya, sulit ang lahat." Ngumiti si Sarah, puno ng pag-unawa. "Sa tingin ko, alam na niya yon.
Ang flight ni Jennifer papuntang Sao Paulo ay nakaschedule isang araw bago ang seremonya. Ang kanyang private jet ay lumapag sa Congonhas Airport nang sumisikat pa lang ang araw sa isang maliwanag at malinaw na Martes ng umaga. Ipinagpaliban ni Jennifer ang lahat ng kanyang mga plano para lang makasama ang ina sa araw na iyon. Bago pa man ang mga press conference, bago ang mga talumpati, bago ang mga ilaw ng entablado. Sa buong biyahe, paulit-ulit niyang iniisip kung anong gagawin nila ni Teresa. Una, isang payapang tanghalian sa magandang restaurant. Pagkatapos, pamimili ng perpektong damit. At sa huli, hapunan sa bahay. Silang dalawa lang, gaya ng dati. Mama, nasa lupa na ako, sabi ni Jennifer pagkalabas ng paliparan. Kumusta ang biyahe, anak? Maayos naman. Pupunta muna ako sa hotel para mag-ayos tapos susunduin kita. Pero may ibang plano si Teresa. Sa totoo lang, dumating na ako sa Sao Paulo kahapon pa. Nasa bahay ako ni Tita Linda sa North Zone. Natigilan si Jennifer, medyo nagulat. Inalok na niya ang ina ng kwarto sa isang 5 bituing hotel sa downtown. Ngunit, syempre pa, mas pinili ni Teresa ang bahay ng kapatid. Ganun talaga siya. Simple, pamilyar, nakaugat sa lupa. Ayos lang yan, Mama. Mas madali pa nga. Magkita na lang tayo direkta sa butik. May nahanap akong napakagandang lugar sa Jardins. Magugustuhan mo talaga. Butik? Nag-alinlangan si Teresa. Hindi ba't mas mabuti kung pumunta na lang tayo sa mas simpleng tindahan? Mama, espesyal ang araw na ito at kailangan mo ng damit na kasing espesyal mo. Pinili ni Jennifer ang Elite Fashion Boutique matapos magsaliksik. Isa ito sa mga pinakaprestihiyosong butik sa Sao Paulo, dinarayo ng mga executive, celebrity at matataas na personalidad. Gusto niyang maramdaman ng ina na siya'y isang reyna. Huwag ka nang mag-alala, Mama. Nandoon ako ng 3:00. Maari kang mauna kung gusto mong magsimula ng mamili. Sige, anak. Dumating si Jennifer sa hotel at ginugol ang umaga sa mga panayam at pulong kasama ang mga mamamahayag at tagapag-ayos ng event. Lahat ay gustong marinig ang kanyang kwento, ang kanyang mga pananaw at ang kinabukasan ng inobasyon sa Brazil. Nakikita mo ba ang sarili mo bilang role model para sa mga babae sa Brazil? Tanong ni Marina Costa ng Epoca Magazine. Ngumiti si Jennifer malumanay. Nakikita ko ang sarili ko bilang anak ng isang pambihirang babae. Lahat ng naabot ko ay dahil sa mga sakripisyo niya. Siya ang tunay kong inspirasyon. Sa tanghalian kasama ang mga leader ng PSP, hirap si Jennifer na mag-concentrate sa mga talakayan tungkol sa mga pulisya't insentibo. Ang isip niya'y lumilipad sa kanyang ina at sa ilalaang hapon, nakapiling ito. Hindi lang ito tungkol sa damit, ito ang pagkakataon niyang makapagpasalamat kahit kaunti lang sa pag-ibig na walang kapantay na ibinigay sa kanya habang siya'y lumalaki. 2:30, tumayo si Jennifer at maayos na nagpaalam. Patawad, pero may mahalaga akong pupuntahan. Habang binabaybay niya ang trapiko ng Sao Paulo, puno ng pananabik ang kanyang dibdib. Inilalarawan niya ang ina na nagfi-fitting ng magagandang gown, baka isang navy blue na elegante o burgundy na sumasalamin sa kanyang kagandahan. May ilang sorpresa rin siyang inihanda, isang salon visit, masahe, bagong sapatos at bag na akma sa kanyang damit. Gusto niyang gawing hindi malilimutan ang araw na ito para sa ina. Bukas, kapag humarap ako sa entablado para tanggapin ang parangal, isip ni Jennifer habang pinipihit ang manibela, gusto kong makita ang mama ko. Nagniningning sa unang hanay. Mas makapal ang trapiko kaysa inaasahan. Tiningnan niya ang oras, 2:55 ng hapon. 5 minuto siyang huli, pero alam niyang maghihintay si Teresa ng matiisin. Pagdating niya sa harap ng butik, kinuha niya ang telepono para sabihan ang ina na naroon na siya. Ngunit bago pa man siya makapagdial, nakarinig siya ng mga boses mula sa loob ng butik. Isang boses na hindi pamilyarang nagsalita. Mga taong tulad mo.
At saka malinaw matatag, isang boses na buong buhay na niyang kilala, ang parehong tinig na nagpalakas sa kanya sa bawat takot, nagpalakpak sa bawat kabiguan, at nagbuo ng kanyang mga pangarap. Gusto kong makita ang mga damit sa may bintana. Napahinto si Jennifer. May mali, malaking mali. Mabilis ang tibok ng puso niya. Lumabas siya ng kotse na puno ng layunin. Mabilis na tinungo ang pinto ng butik. Panahon na para ipaalala sa kanila kung sino si Teresa Aquino at higit sa lahat, ipakita kung sino ang anak niya. Binuksan niya ang salaming pinto ng mas madiin kaysa sa inaasahan. Tumunog ang gintong kampanilya sa itaas nito. Malakas, dumagundong sa katahimikan ng mamahaling tindahan. Agad siyang naghanap ng pamilyar na mukha. Naroon nakaupo sa isang matigas na upuan sa sulok ang kanyang ina. Nakaupo ng tuwid, tahimik, may dignidad. Kahit napapalibutan ng panghuhusga, dala pa rin niya ang sarili na parang reyna. Napahinto ang hininga ni Jennifer. Sa gitna ng silid, nakatayo si Angelina Morales. Hawak ang isang mapusyaw na itim na damit. Sinasalita ang mga salitang para marinig ng lahat. Mapanukso, malupit ang tono. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga taong pinipilit pumasok sa mga tindahang alam naman nilang hindi para sa kanila. Ani Angelina, itinapon ang damit na parang basahan. Tumawa si Gloria Reyes, tila sangayon. Sabi ko nga palagi, Angelina, may mga taong hindi talaga alam ang lugar nila sa lipunan. Malapit lang, isang babaeng may pilak na buhok, hawak ang Hermes handbag, ay bumulong ng sapat lang upang marinig. Isipin mo kung sino-sino na lang ang pinapapasok sa mga ganitong lugar. Mawawala ang buong klaseng inaasahan natin. Isang malamig na alon ng galit ang sumiklab sa loob ni Jennifer. Nakaharap na siya noon sa kayabangan at elitismo sa Silicon Valley. Hindi na siya estranghero sa pagkiling at diskriminasyon. Ngunit ang makita ang sarili niyang ina na pinapahiya sa ganitong paraan ay nagpaalab ng matinding damdamin sa kanyang puso. Itinaas ni Teresa ang tingin at napansin si Jennifer sa may pintuan. Agad na lumiwanag ang kanyang mukha at sinimulang tumayo. Umupo ka lang, Mama, sabi ni Jennifer papalapit sa gitna ng butik. Ang kilos ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Hindi malakas ang kanyang boses, pero sapat ito para mapatigil ang lahat ng usapan sa loob ng tindahan. Lumingon si Angelina, handang murahin ang akala niya'y isa na namang hindi karapat-dapat na costumer, pero nagtula lang parang estatwa nang makita kung sino ang papalapit. Isang larawan ng kapangyarihan si Jennifer, naka-tailored na Armani blazer, may Louboutin heels, at may hawak na Chanel handbag na mas mahal pa sa sahod ng ilang empleyado ng butik sa buong taon. Ma'am, may tutulong po ba ako? Tanong ni Angelina, biglang naging matamis ang tono, pilit na may ngiti. Oo, sagot ni Jennifer, tumigil sa gitna ng silid. Ipaliwanag mo kung bakit tinrato ang nanay ko na parang hindi siya nararapat sa tindahan ninyo. Bumagsak ang katahimikan, mabigat tulad ng martilyo. Nagmadaling lumapit si Gloria, pilit isalba ang sitwasyon. Sigurado akong may hindi lang pagkakaintindihan. Aniya pilit ang ngiting formal. Gaya ng sinasanay sa mga corporate seminar. Lumapit si Teresa kay Jennifer, dahan-dahang yumakap sa kanya. Ang yakap na iyon, puno ng pagmamahal at paggalang, ay humati sa tensyon ng silid. Paano kanila tinrato, Mama? Bulong ni Jennifer, ang mga matay hindi umaalis kay Angelina. Wala yon, anak, mahinang sagot ni Teresa, gaya ng dati, pilit binabaliwala ang sitwasyon. Wala, tumalikod si Jennifer at tumingin sa paligid ng butik. Kung ganon, bakit ka nakaupo sa matigas na upuan habang may mga taong nagsasalita tungkol sa mga taong tulad mo? Nawala ang kulay sa mukha ni Angelina. Maari natin itong ayusin, sabat ni Gloria. Welcome na welcome po ang mama ninyo dito. Ngayon welcome na siya, ani Jennifer, mapait ang tawa. 15 minuto pa lang ang nakalipas, hindi siya welcome. Ano bang nagbago? Isang babaeng may platinum blonde na buhok,
may hawak na Hermes bag. Ang tangkang lumabas ng tahimik. Pero tinuro siya ni Jennifer. Ikaw, manatili ka riyan. Kung ganyan ka kasaya sa paghusga sa iba, pakinggan mo ito. Natigilan ang babae, muling tumingin si Jennifer kay Angelina. Sabi mo nagsisimula sa 5,000 reais ang mga damit dito, tama? Oo po, ma'am. At sinabi mong mas mabuting bumaba na lang ang mama ko para sa mas abot kaya? Ako po'y tumutulong lang. Tumutulong? Dahan-dahang binuksan ni Jennifer ang kanyang Chanel bag at inilabas ang itim na credit card. Walang limit ito. Gusto mo bang panoorin ng mama ko habang binibili ang bawat damit sa butik na to? Huling beses sinubukan ni Gloria na isalba ang sitwasyon. Ikalulugod po naming tulungan ang mama ninyo ng maayos. Marami kaming magagandang damit na babagay sa kanya. Ngayon, meron na kayo, malamig na tugon ni Jennifer. Pero nung pumasok siyang mag-isa, nakasimpleng bihis, tinrato niyo siya na parang wala siyang karapatan. Hinawakan ni Teresa ang braso ng anak. Jennifer, tama na. Hindi pa, mama. Hindi pa. Humarap si Jennifer sa buong silid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Alam ba ninyo kung sino ang babaeng ito? Walang sumagot. Ito si Teresa Aquino. Nabalo siya sa edad na 21 at mag-isang pinalaki ang kanyang anak. Nagtatrabaho siya bilang kasambahay ng mahigit 30 taon. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga. Nagtatrabaho tuwing weekend. Pinaplantsa niya ang damit ng ibang tao para makabili ako ng notebook. Bumigat ang boses ni Jennifer. Iniipon niya ang bawat sentimo. Nagsuot siya ng lumang sapatos para mabili ko ang mga aklat-aralin. Naglakad siya ng milya para lang hindi gumastos sa pamasahe. Nakapayuko sina Angelina at Gloria hindi makatingin. Alam niyo ba kung anong ginawa niya sa unang sahod na pinadala ko mula sa Amerika? Patuloy ni Jennifer. Hindi niya ginastos. Iningatan niya baka daw kailanganin ko balang araw. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng anak, ngunit nagpatuloy si Jennifer. At alam ba ninyo kung sino ang anak na pinalaki niya? Sandaling tumigil si Jennifer. Ako si Jennifer Aquino, CEO at founder ng DataMind, isa sa pinakamalalaking kumpanyang AI sa buong mundo. Bukas tatanggap ako ng International Brazilian Excellence Award at ang babaeng ito, ang kahangahangang babaeng ito, ang uupo sa unang hanay, gaya ng palagi niyang pag-upo sa unang hanay ng buong buhay ko. Tahimik ang buong butik, maputla ang mga mukha, walang gumagalaw. Pero yon, dagdag ni Jennifer, ang boses ay kalmado na muli, hindi pa ang pinakamahalagang bahagi. Ang pinakaimportante ay ito, ang babaeng ito ay may higit na grace, dignidad, at tunay na kagandahan sa kanyang maliit na daliri kaysa sa lahat ng taong narito na pinagsama-sama. At tinrato niyo siya na parang basura. Tumalikod si Jennifer kay Gloria, ang titig niya ay matalim at walang tinag. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong klaseng serbisyo sana ang ibibigay mo sa mama ko? Nabubulol si Gloria, halatang kabado. Ang pinakamahusay na serbisyo po, ma'am. Mabilis niyang sagot. Umiling si Jennifer. Hindi na, huli na para dyan. Maingat na pinisil ni Teresa ang kamay ng anak. Jennifer, ayos lang, umalis na lang tayo. Ngunit hindi gumalaw si Jennifer. Hindi, mama. Hindi ito ayos. Muling tumingin si Jennifer sa buong butik. Lahat ng mata ay nakatutok na ngayon sa kanya. Ituring ninyo ito bilang isang leksyon. Sabi niya, ang tinig ay kalmado ngunit buo. Huwag kailanman husgahan ang isang tao base sa kanyang itsura. Huwag ipagpalagay ang halaga ng isang tao batay sa kanilang pananamit, pananalita o pinanggalingan. Hinawakan niya ang kamay ng ina, matatag ang boses. Tara na, mama, pumunta tayo sa lugar na karapat-dapat sa presensya mo. Pagdating nila sa may pinto ng butik, huminto si Jennifer at lumingon. At gusto ko lang ipaalam.
Bukas, habang nakaupo ang mama ko sa harap mismo ng Municipal Theater, habang tinatanggap ko ang pinakaprestihiyosong parangal sa buong Brazil, kayo, nandito pa rin, patuloy na huhusgahan ang susunod na taong hindi pasok sa pamantayan niyong tinatawag niyong elegance. Tumunog ang pinto, sa likuran nila isinara ang katahimikan sa loob. Sa labas, hinawakan ni Jennifer ang kamay ng ina at huminga ng malalim. Nananatili ang galit sa kanyang dibdib, pero ang makita ang mga mata ni Teresa na puno ng pagmamalaki ay agad na nagpatahimik sa kanyang damdamin. Hindi mo naman kailangang gawin yon, bulong ni Teresa. Kailangan, Mama, sagot ni Jennifer. Habang nandito ako, walang sino man ang pwedeng bastusin ka. Muling tumingin si Jennifer sa salamin ng butik, kung saan nakasabit pa rin ang mga marangyang damit, at isang ideya ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Hi, Ricardo. Si Jennifer Aquino ito. Oh, that Jennifer. Kailangan ko ng agarang impormasyon tungkol sa Elite Fashion Boutique, ownership, financials, kung for sale ito, lahat. Si Ricardo Bautista ay ang kanyang abogado sa Brazil, eksperto sa mergers and acquisitions. Siya rin ang tumulong sa kanya sa ilang mga nakaraang investments. Ano na naman to, Jennifer? Tanong ni Teresa, bahagyang nag-aalala. Hustisya, Mama, sagot niya. Tunay na hustisya. Habang naghihintay ng update mula kay Ricardo, pumunta sila sa isang tahimik na restaurant para sa pananghalian. Unti-unting nawala ang tensyon habang pinag-uusapan nila ang mga alaala sa pagkabata, ang seremonya bukas at lahat, maliban sa butik. Mama, naaalala mo nung bata ako at sabi kong yayaman ako balang araw? Tanong ni Jennifer habang iniikot ang wine glass. Naaalala ko, ngiti ni Teresa. Sabi mo bibili ka ng malaking bahay na may hardin para sa atin. At sabi mo palagi, Jennifer, hindi na bibili ng pera ang ugali. At hanggang ngayon, hindi pa rin, sagot ni Teresa. Matatag, pero may lambing. Tama ka, tango ni Jennifer. Pero minsan, nabibili ng pera ang hustisya. Biglang tumunog ang telepono ni Jennifer. Si Marcos, ang kanyang financial manager, ang nasa linya. Na-transfer na po ang pondo sa Brazilian account ninyo. Maari ko bang malaman kung para saan ito? Ngumiti si Jennifer. Isang leksyon sa buhay, Marcos. Tumingin si Teresa sa anak, kalahating nag-aalala, kalahating humahanga. Sigurado ka ba dito? Siguradong sigurado, Mama. Isang oras ang lumipas at muling huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng butik. Ngayon magsisimula ang masaya, ani Jennifer na may pilyang ngiti. Pagpasok nila muli sa tindahan, halos mabitawan ni Gloria ang damit na tinutupi niya. Si Angelina na may kausap na kliyente natigilan sa kalagitnaan ng sinasabi. Nagbalik kayo? Tanong ni Gloria halatang ninenerbiyos. Oo, sagot ni Jennifer papunta sa gitna ng butik, dala ang tiwala sa sarili. Sa totoo lang, narito ako para pag-usapan ng ilang pagbabago na magaganap dito. Pagbabago, ulit ni Angelina naguguluhan. Humarap si Jennifer sa lahat, mga customer at staff. Ako si Jennifer Aquino. Ako ang tagapagtatag at CEO ng DataMind, isang global leader sa artificial intelligence. May kumalat na mga bulong sa boutique, maraming customer ang agad kumilala sa pangalan. At ito, dagdag niya, hawak ang balikat ng ina ay ang nanay ko, si Teresa Aquino. Siya ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Isang babae na buong buhay ay nagsakripisyo para mabigyan ako ng edukasyon at ituro sa akin ang kababaang loob, disiplina at lakas. Namumutla na si Angelina. Pilit na lumapit si Gloria. Miss Aquino, kung may hindi lang pagkakaintindihan... Walang hindi pagkakaintindihan, putol ni Jennifer. May malinaw na kawalang galang. Tinrato ninyo ang nanay ko na parang hindi siya karapat-dapat. Hinusgahan ninyo siya base sa itsura. Pinahiya ninyo siya. Humarap siya kay Angelina. Ikaw ang nagsabing dapat siyang bumaba sa mas murang tindahan. Ikaw ang nagsabing baka hindi niya kayang bayaran ang mga damit dito.
Sa gilid, may isang babaeng saksi sa nangyari kanina ang bumulong sa kasama niya. Maingat na lumapit si Jennifer sa front counter at humiling na makausap ang general manager. Ilang sandali pa bumaba si Ginoong Eduardo mula sa kanyang opisina halatang hindi mapakali. Miss Aquino, isang karangalan po na nandito kayo, anya, halatang kinakabahan. Ginoong Eduardo, tugon ni Jennifer kalmado ang tinig. Nandito ako para sabihing hindi ako bibili ng kahit ano sa tindahang ito. Hindi ngayon at hindi kailanman habang pinapayagan ninyong manatili rito ang mga empleyadong may ganitong klaseng pagtrato sa tao na wala ang kulay sa mukha ni Eduardo. Alam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ang mawalan ng customer na tulad ni Jennifer ay hindi lang usapin ng pera, kundi usapin ng reputasyon ng buong tindahan. Ano po ba ang nangyari? Tanong niya, tumingin kina Jennifer at sa kanyang staff. Hinusgahan nila ang mama ko batay sa kanyang itsura. Sagot ni Jennifer, walang pag-aalinlangan. Inakala nilang wala siyang kakayahang mamili rito at tinrato siya ng may pangmamaliit at paghamak. Humarap si Eduardo kina Angelina at Gloria, lumalim ang ekspresyon. Totoo ba ito? Ang gusto lang po naming, simula ni Gloria. Tumulong, sabat ni Angelina, halos hindi marinig. Tumulong, ulit ni Jennifer, matalas ang tono. Tulong ba ang ituring siyang mas bagay sa mas murang tindahan? Tulong ba ang pagtawa sa kanya habang nakatalikod? Tumungo si Eduardo, kitang-kita ang hiya. Miss Jennifer, taos-puso po akong humihingi ng paumanhin. Ang ganitong asal ay labag sa lahat ng pinaninindigan namin. Kung ganon, sagot ni Jennifer, patunayan ninyo. Dahil ang nakita ko rito ay kabaligtaran ng profesionalismo at respeto. Tumango si Eduardo at saka humarap sa kanyang staff. Angelina, Gloria, suspendido kayo ng walang takdang panahon habang isinasagawa ang investigasyon. Wala tayong puwang para sa diskriminasyon dito. Tahimik na lumisan ang dalawang babae, dala ang bagsik ng kahihiyan at kababaang loob. Bumaling si Jennifer kay Eduardo sa huling pagkakataon. Sana ito'y maging simula ng pagbabago. Sanayin ninyo ng maayos ang inyong mga tao. Lahat ng customer, anuman ang anyo o suot nila, ay karapat-dapat sa respeto. Ipinapangako ko po, Miss Aquino, magsisimula agad ang repaso ng lahat ng aming polisiya. Humarap si Jennifer sa lahat ng naroroon. Sana may natutunan kayong lahat ngayon. Huwag kailanman husgahan ang isang tao sa kanilang panlabas na anyo. At huwag kailanman tratuhin ang sinuman na parabang sila'y mas mababa. Sa labas, mas magaan ang hangin. Huminga ng malalim si Jennifer habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Ngayon, Mama, pumunta tayo sa lugar kung saan katratuhin ng naayon sa iyong halaga. Maya-maya dumiretso sila sa Essence Boutique, isang kilala sa lungsod bilang tindahan ng tunay na kagandahan at kabaitan. Pagkapasok pa lang nila, may ngiting sumalubong sa kanila. Magandang hapon po, maligayang pagdating. Paano po kami makakatulong? Naghahanap kami ng eleganteng damit para sa isang napaka-espesyal na okasyon, ani Jennifer. Isang karangalan po ang tumulong sa inyo, sagot ng tindera at buong init na humarap kay Teresa. May kulay o estilo po ba kayong nais, ma'am? Sa loob ng 2 oras, tinrato si Teresa na tila isang reyna. May kasamang champagne, magagalang na suhestyon at pansin na parabang siya lang ang customer sa mundo. Nang lumabas si Teresa, sa fitting room suot ang isang navy blue na gown, napaluha si Jennifer. Mama, napakaganda mo! Perpekto, dagdag ng tindera, ipinapakita talaga ang iyong tunay na ganda. Sa sandaling iyon, sa loob ng butik na iyon, pakiramdam ni Teresa ay tunay siyang nakita. Hindi dahil sa kung sino ang anak niya, kundi dahil sa kung sino siya mismo. Isang babae ng dangal, lakas at kagandahan. Paglabas nila, may dalang gown na nakabalot sa kahong may gintong laso. Ngumiti si Jennifer. Kita mo, Mama, ganito ang tunay na serbisyo.
Inilapat ni Teresa ang kamay sa kamay ng anak. Salamat anak sa lahat. Kakalat din sa buong São Paulo ang nangyari sa unang butik. Ngunit ngayon kasama na sa kwento ang isang makapangyarihang pagtatapos. Dinala ni Jennifer ang kanyang negosyo at ang kanyang mga prinsipyo sa lugar na karapat-dapat. Minsan, ang pinakamalakas na anyo ng hustisya ay ang paglalakad palayo at pagbibigay ng tiwala sa mga taong karapat-dapat nito. Lumapit si Teresa sa kanyang anak at ibinulong, "Ipinagmamalaki kita, minha filha." Niyakap siya ni Jennifer at bumulong pabalik, "Sa iyo ako natuto, mama." Kinabukasan, nagniningning ang Municipal Theater ng São Paulo. Handa na para sa isa sa pinakamalalaking parangal ng bansa, ang International Brazilian Excellence Awards. Abala ang lungsod sa media, mga executive, politiko at mga personalidad. Ibo-broadcast sa buong bansa ang seremonya. Sa bahay ng kanyang kapatid na si Linda, maagang nagising si Teresa. May dalang kapayapaang matagal na niyang hindi nadama. Ang nangyari kahapon ay nagbukas ng bahagi sa kanyang sarili na matagal nang natatabunan. Sa wakas, nakita siya. Si Jennifer ang nagpaayos sa kanya sa pinakamahal na beauty salon ng lungsod. Ang resulta, isang ganap na pagbabagong anyo. "Teresa, ang ganda mo," ani Linda, gulat na gulat habang nakatayo sa paanan ng hagdan. "Magaan ang pakiramdam ko, Linda," sagot ni Teresa, may ngiting kumpiyansa. Inaayos ang kanyang navy gown. "Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, pakiramdam ko'y pinahahalagahan ako." Sa hotel, tahimik na naghahanda si Jennifer. Mahalaga ang parangal, ngunit para sa kanya, nangyari na ang tunay na tagumpay kahapon pa. Eksaktong 9:00, sinundo niya ang kanyang ina. Pagkakita pa lang, agad siyang ngumiti. "Mama, ang ganda mo, pero higit pa riyan, nagniningning ka." "Salamat anak, masaya ako, totoong masaya." Habang papunta sila sa teatro, tahimik silang nagkwentuhan. Ipinakita ni Jennifer ang mga mensahe ng mga kaibigan at kasamahan. Hindi lang pagbati, kundi papuri sa paninindigang ipinakita niya. "Mama, kahapon, ang isa sa pinakaka-proud kong araw, hindi dahil sa parangal o pera, kundi dahil nagawa kong parangalan ka sa harap ng mundo." At naramdaman ko yun, Jennifer, buong-buo ang pagmamahal. Pagdating sa teatro, sinalubong sila ng may tunay na respeto. Ang mga mamamahayag ay nagtatanong hindi tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa katatagan at pagkatao. "Mrs. Teresa, ano pong pakiramdam na makita ang anak ninyong kinikilala sa buong mundo?" tanong ng reporter. "Ipinagmamalaki ko siya," sagot ni Teresa, "marahan ngunit puno ng dignidad. Pero matagal ko nang alam na espesyal siya. Ngayon lang ito kinukumpirma ng iba." Sa loob, inihatid si Teresa sa unang hanay. Bumabati sa kanya ang mga opisyal ng pamahalaan at CEO bilang kapantay, bilang taong nararapat. Sa backstage, tumanggap ng tawag si Jennifer mula kay Ginoong Eduardo. Muling humingi ng tawad at inilahad na magsisimula na agad ang bagong training sa lahat ng tindahan ng kumpanya. Tahimik nang ngumiti si Jennifer, alam niyang nagsimula na ang pagbabago. 11:00 ng umaga, nagsimula ang seremonya, puno ng karangyaan at karangalan. Nang tinawag na si Jennifer, tumayo ang buong teatro at nagpalakpakan. "Please welcome Jennifer Aquino, CEO ng DataMind, isang huwaran sa global tech at simbolo ng Brazilian excellence." Tahimik at composed na lumakad si Jennifer patungo sa entablado. Agad niyang hinanap ang kanyang ina at nakita itong nakangiti, nagniningning. "Magandang hapon," panimula niya. "Isang karangalan ang makatanggap ng parangal na ito. Pero bago ako magsalita tungkol sa inobasyon o negosyo, kailangan kong magsalita tungkol sa taong naging dahilan kung bakit posible ang lahat ng ito." Tumutok ang mga kamera kay Teresa na nakaupo ng may dignidad.
Ang mama ko, si Teresa Aquino, ay nasa audience ngayon. Ibinigay niya sa akin ang pinakamahalagang bagay na maibibigay ng isang magulang, mga pagpapahalaga, edukasyon at walang kondisyong pagmamahal. Nagsakripisyo siya araw-araw para makapangarap ako. At dahil doon, natupad ko ang lahat ng pangarap ko. Tumigil si Jennifer. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Ang parangal na ito ay para sa kanya dahil ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ko ay pagiging anak niya. Mama, mahinang sabi ni Jennifer, salamat po sa pagtuturo sa akin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa karera, kundi ang pag-alala at paggalang sa mga taong tumulong sa atin para marating ito. Pumalakpak ang buong audience, mainit, taos-puso. Maraming mga mata ang napaluha, nahipo ng katapatan at kababaang loob ng kanyang mensahe. Iniaalay ko ang parangal na ito sa bawat ina na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak at sa bawat masipag na taong ipinaglalaban ang dignidad kahit anong hirap ang dinaranas. Kailangan ng Brazil ang mas maraming taong tulad ng mama ko. Pagbaba ni Jennifer mula sa entablado, hawak ang tropeyo. Dumiretso siya kay Teresa. Nagyakap sila ng mahigpit at tahimik, puno ng pagmamahal, pagmamalaki at pasasalamat na hindi kailangang sabihin. Ipinagmamalaki kita, anak, bulong ni Teresa may nangiting payapa. At ako, mama, ipinagmamalaki kong ako ang anak mo, sagot ni Jennifer. Sa reception, si Teresa ay hindi naiwan sa tabi o nakalimutan. Sa kabaligtaran, mainit siyang sinali sa bawat usapan. Ang mga executive, entrepreneur at kilalang personalidad ay lumapit sa kanya, hindi dahil sa anak niya, kundi dahil sa kung sino siya. Mrs. Teresa, tanong ng isang batang negosyante, paano po ninyo napanatili ang lakas sa loob ng napakaraming taon? Sa pagmamahal, anak, simpleng sagot ni Teresa. Kapag mahal mo ang isang tao, natutuklasan mong mas malakas ka pala kaysa sa inaakala mo. Habang pauwi sila ng hapon na yon, lumingon si Jennifer sa kanyang ina. Mama, ano pong nararamdaman ninyo? Pakiramdam ko'y buo na ako, sagot ni Teresa, tahimik na nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi dahil sa parangal o papuri, kundi dahil nakita ko ang anak ko na naging eksakto sa inaasam kong maging siya. Matagumpay, pero mabait pa rin. Nakapagsarili, pero nananatiling tao. Dahil ako po ang may pinakamahusay na guro sa mundo, tugon ni Jennifer, habang marahang pinisilang kamay ng ina. Pagdating sa bahay ni Tita Linda, bumaba si Teresa mula sa sasakyan na may ngiting puno ng kapayapaan. Naranasan niya ang isa sa pinakamakabuluhang araw ng kanyang buhay, hindi dahil sa karangalan, kundi dahil sa wakas nakita siya. Hindi lamang bilang ina, kundi bilang isang babaeng may halaga, may pinaghirapan at may kwento. Inihatid siya ni Jennifer sa pintuan. Mama, salamat po sa pagtindig sa tabi ko sa bawat hakbang ng buhay ko. Sa pagturo sa akin na ang tunay na halaga ay nasa pagkatao, hindi sa kayamanan. At salamat din, anak, tugon ni Teresa, sa pagbibigay karangalan sa akin ngayong araw, sa pagpapatunay na kahit isang simpleng ina kayang magpalaki ng isang natatanging tao. At sa wakas, naramdaman ni Teresa Aquino ang isang tagpong tunay na makakumpleto sa puso, hindi dahil sa paghihiganti, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa payak pero makapangyarihang katiyakan na natupad na niya ang layunin ng kanyang buhay, ang palakihin ng isang anak na hindi kailanman nakalimot sa pinanggalingan at hindi kailanman tumigil sa pagpaparangal sa nagtaguyod sa kanya. Dumating ang hustisya, hindi sa galit, kundi sa pagmamahal, respeto at taos-pusong pasasalamat. Ilan pa kayang tao sa mundo ang minamaliit batay lamang sa kanilang itsura? Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat. Ang dignidad ay hindi nagmumula sa karangyaan. Ito ay nagmumula sa paggalang.
Kung naniniwala kang ang bawat tao ay karapat-dapat sa kabutihan at pagkakapantay-pantay, ilike mo ito. Makakatulong itong maikalat ang mensahe. At sa comments, ibahagi mo ang iyong kwento. May nasaksihan ka na bang sandali kung saan nagbago ang lahat dahil sa respeto? Ang kwento mo, maaring siya namang magbukas ng mata ng iba ngayong araw.